Nako, tila hindi po umepekto yung mga paninira, pambabastos at kung ano-anong mga aligasyon laban po kay VP Sara Duterte na kung saan ay nangunguna pa ho dyan, di ba? Yung Palace Press Officer na si Yuse Claire Castro, ganyan din po yung mga dilawan, pinklawan, yung mga kaliwa, progresibo, komunista. So dito ho ay parang wala ho, hindi po natitinag. At wala pong pakialam yung mga patuloy na sumusuporta dito po kay VP Sara. Ito ay base sa pinakahuling itong research team na ito, no? Ito hong WR numero, yung kanilang survey na kung saan, ito, tinanong ho nila sa mga kababayan natin at ito ay para sa pre-election preferences para sa 2028 presidential elections. At ngayon ho, talagang ang layo ho. Sabihin natin, kumbaga sa basketball, tambak ho yung mga kalaban. Parang mahirap na habulin. Di ba? Kasi matindi ho. At ito ho, base po ito sa survey. Alam nyo ho, ang tanong ho sa mga survey, kung ngayong araw ang 2028 national elections, sino ang mga sumusunod na pangalan ang iboboto mo sa pagkapangulo? Ang sabi ho nitong si Professor Clive Arguelles, ang presidente at CEO ng WR numero research firm, ay 17 po na mga pangalan ang kanilang inilagay, 17. At pero dito ho ay nanguna ay ito hong si VP Sara Duterte na nakakuha po ng 33.3%. Ang taas ho, 33.3%, siya po ang number one. At ang sumunod ho sa kanya, medyo malayo na po. Ito pong Senator Raffy Tulfo na 13.4%. At ito pong si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Yun po. At ang sumunod ho dyan, pang-apat, ay itong si Bongo na 4%. At itong si Robin Padilla na 3.3%. Si Grace po ay 3.3% at Risa Ontiveros ay 2.4%. Nako, pang ilan tong si Risa Ontiveros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pampito. 2.4%. Ito ho yung ito ho ang inilalako ho at ipinipilit to ni dating Senador Antonio Trillanes, di po ba? So, paano mananalo ang layo? Di ba, ayaw ho ni Trillanes kay Mayor Leni Robredo. Ang gusto niya, si Ontiveros, 2.4%. Mga kababayan, at ito, masyadong malayo. Tambak ho talaga, 33%. Talagang, kumbaga sa basketball, mahirap po itong habulin. So, ito ho, at sa Metro Manila, mga kababayan, ay matindi rin ho ito, nakuha ni VP Sara Duterte kahit na siya po ay taga Mindanao. Kasi kung Mindanao, sabihin na, taga Mindanao kasi yan Pero sa Mindanao ho, nakakuha ho siya ng, ng 58%. Alam nyo ho, ayon ho rito kay WR numero President, ang Mindanao ay kumakatawan sa 23% ng kabuang boto sa buong bansa. So malaki-laki ho yun kung masusolid niya. Kasi ang sabi niya, yung sa Mindanao, yung buong mga botante, nasa 80% lahat kabuuan ang tiyak na boboto ho dito po kay VP Sara. So 58% ho siya dito sa survey sa kabuuan at si Leni Robredo ay 8%, Bongo 5%, Raffy Tulfo 5%. Yan po ay sa Mindanao. At sa Visayas ay 43% nangunguna pa rin si VP Sara. At sinundan ho yan ni Senator Raffy Tulfo na 11%, 6% si Leni Robredo at 4% si Bam Aquino. Yun ho. At dito ho yung Metro Manila. Punta tayo sa Metro Manila. Nakakala ho natin talagang basang-basa na at talagang winawak-wak ko rito ang pangalan ng mga Duterte. Pero hindi po Mataas pa rin ho. 23% ang nakuha na porsyento na susuporta kay VP Sara Duterte. At mga pangalawa ho dyan ay ito pong si Leni Robredo, 15%. Pangatlo si Raffy Tulfo, 12% at 4% si Padilla. Yung rest of Luzon, yung iba pang bahagi ng Luzon,
ay si BP Sara Duterte na naman, mga kababayan, 20%. Rapi Tulfo, 19%. Robredo, 18%. Bongo, 4%. So, yung rest of Luzon, medyo dikit ho sila, no? At hindi ganun kalayo. Pero sa kabuuan, mga kababayan, napakalayo. Di po ba? Ito, panoorin natin. Itong report at yung interview po sa aming network, sa Billionaire News Channel, yung iba pa mga detalye. At para inyo pong mapanood at para kayo mismo, tingnan nyo mismo yung mga numero na ipinaliliwanag po na ni Professor Clive Arguelles, ang presidente at CEO ng WR Numero Research Firm. Ito, panoorin nyo mga kababayan. Top pick for president sa 2028 ayon sa latest survey ng WR Numero. Sa tanong kung ngayong araw ang presidential elections, 33.3% ang nagsabing si Duterte ang iboboto nila. Sumunod sa listahan, Senador Rafi Tulfo na may 13.4%, former VP at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na may 13%, Senador Bongo na may 4% at Senador Robin Padilla na may 3.3%. Si VP Sara rin ang nanguna sa survey by area, income, class at age group. Isinagawa ang survey mula November 21 hanggang 28. Samantala, lumabas din sa WR Numero Survey na si PBBM at mga opisyal ng DPWH at DBM ang sinisisi sa flood control scandal. Sunod naman sa pinaka-responsable ang mga contractor tulad ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Nasa listahan din si dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Yan po ang paliwanag ho, no, ni ni Professor Clive Arguelles na talagang ngayon pinag-uusapan ho ng lahat dahil sa kabila ho ng talagang, di ba, ang dami ho. Noong pa ho, nang simula ng maghiwalay ang landas ho ng mga Marcos at Duterte, talagang sunod-sunod ho, di ba, ginawa ho ng mga kakampi ho ng administrasyon, di po ba, at pinatalsik at pinatapon ho. Ito pong si dating Pangulong Duterte, diyan po sa Dahig, Netherlands, sa ICC, tapos sunyan, ay, di ba, talagang matindi ho yung ginawang yung impeachment ho laban po kay BP Sara Duterte, pero wala ho illegal ho, masyado nagmadali. Sabi po ng Supreme Court, illegal yung proseso. Yun ho, mga kababayan. At hanggang ngayon, di ba, kaliwat kanan, may raming nagsasabi na nawagan na bukod kay Pangulong Marcos Jr., dapat mag-resign din daw po si BP Sara Duterte. So, yun ho ang mga kaliwat kanang panawagan. No? At marami ho, ano, bukod sa mga dilawan, pinklawan, pati ito mga komunista, makakaliwa, progresibo, mga kababayan, at mga taga-suporta ni BBM, talagang winawakwak ko ng gusto si BP Sara Duterte. At halos araw-araw, di ba, sa press briefing, diyan po sa Malacanang, ito hong Undersecretary Claire Castro. Biro mo, Yusek ka lang, no? Bumibira ka na bumibira sa Vice Presidente na ibinoto ng mahigit sa 31 milyon na mga Pilipino. Kung bira-birahin mo, gano'n na lang. Hindi ko alam kung ano. Tapos parang, hindi ko alam kung parang isinanla niya na yung kanyang kaluluwa dito, di ba? Na parang wala na hong katapusan na nasa pwesto siya habang buhay na nasa pwesto. Birin mo, isang abogado, tapos talagang, ewan ko lang ho yung itinaya niya na yung buong kanyang karera, di ba? Birin mo, parang walang gagawin tama, di ba? Ang mga Duterte, parang ganun ho nangyayari. Ito pa ho. At dito pa, sa iba pang mga detalye nitong survey na ito, mga kababayan, ay kung tatanungin mo yung mga pro-Marcos, kung yung mga pro-Marcos ay tatanungin mo, tinanungin ho nila, ang nangunguna sa mga kandidato, halimbawa yung mga pro-Marcos, yung mga taga-suporta ni PBBM, si Rafi Tulfo ang gusto nila, 30%. At pangalawa si Bongo, 7%, Leni Robredo, 6%, at Grace po, 5%. Pero ito hong mga pro-Duterte, yung talagang sumusuporta ho ngayon,
at sabihin natin nasa kampo ho, baluarte ng mga Duterte, 69%. Halos solid ho mga kababayan ang pro Duterte 69% at Robredo 7% at Tulfo 5%, Rapi Tulfo at Padilla 4%. Pero pag itatanong mo naman sa sinasabing hanay ng oposisyon, yung mga Pinklawan, siyempre 52% ay ito pong si Leni Robredo. At pangalawa, Rapi Tulfo 12%, Sara Duterte 9% at Ontiveros 9%. So, bakit sa oposisyon dapat kung talaga malakas po itong Senator Risa Ontiveros na isinusulong ni Trillanes, bakit ang layo? 52% si Mayor Leni Robredo, 9% lang si Ontiveros. Eto, sa independent, yung mga independent. Yung walang, hindi mo masabing nasa pro Marcos siya, pro Duterte. Ito, Sara Duterte pa rin number 1. 21% ang independent at Tulfo ay 15%, Robredo 14%, Bongo 3%, Risa Ontiveros wala. Yun ho, mga kababayan. So, dito ho, inihimay-himay lang ho natin dito hong binabagit. At dito ho sa mga 30 years old and below. Aba, yung mga bata-bata ho ito 30 years old below. Ay Sara Duterte pa rin ho ang nakakuha ng mataas 36%. Robredo 17%. Tulfo, Rapi Tulfo 8% at Robin Padilla 5%. Pero may mga kabataan, kala ko ba yung mga Gen Z na tinatawag ko ano-ano nasa mga Pinklawan. Di po pala, no? At sa 31 to 59 years old, Duterte pa rin ho, 34%. Sara Duterte, Rapi Tulfo 16%, at Leni Robredo 10%, Bongo 4%. Ontiveros wala. At ito, sa mga senior citizen, 60 years old and above, Duterte, Sara, 20% to. Siya pa rin ho sa mga senior. At pumangalawa, si Rapi Tulfo, 16%. Leni Robredo ay 13% at Bongo, 6%. So, yan po, mga kababayan, ang ilan po sa mga detalye ng naging survey ng WR Numero Research firm na ito, mga kababayan. Alam nyo medyo bagamat bago-bago lang ho ito, kung inyo pong titingnan, sa nakaraang 2025 elections, ay yung kanilang mga prediction, yung dito sa WR numero, mas tumama ho sa mga nanalo. Samantalang yung sa SWS at yung Pulse Asia na yan, at saka yung, ano pa ba yung isa, na sip-sip sa administrasyon, lahat to sila, yung mga sinasabi nilang nasa top 10, tulad yung mga sila, Bong Revilla, talo Dito si WR numero, diyan pumapasok si Marcoleta sa nakaraan, hindi pumapasok sa Pulse Asia, sa SWS. Pero dito sa WR numero, andun siya kasama si Marcoleta, nanalo nga. Talaga naman. So ito kaya ako personal ko ito nakita, nasa baybayan, na talagang sabihin natin, mas parang mas credible at mukhang mas tama yung kanilang sistema. Dito po sa research team na ito, itong research firm na WR numero. Kayo po, ano masasabi nyo rito sa survey na ito? Kasi alos araw-araw, tinitira ho yan ni Yusek Claire Castro, si BP Sara, na kung ano-ano mga aligasyon na namamasyal daw puro sa abroad, nasa beach, hindi nagtatrabaho, samantalang si Pangulong Marcos Jr. daw, halos hindi na raw po natutulog, araw-araw nagtatrabaho, pero bagsak po ang rating. Performance rating ho ni Pangulong Marcos, 21%. Sabi ho ni Castro, ewan ko lang kung ano kaya magiging reaksyon niya ho rito. Dito po sa survey na ito, baka tahimik. Tameme. Di po ba? Yun ho, talagang mga kababayan, yung kasabihan nga, pag mabunga talagang binabatuhin. Parang gano'n. Ang dami ho, halos lahat po ng dito sektor kumakalaban ho Iba't ibang mga grupo
dito po kay BP Sara Duterte at sa kanyang pamilya. Pero sa kabila ho niyan, wala po. Talagang mukhang kung ngayon nga ho election, panalo na ho ito pong si BP Sara. Pero ang sabi ho ni Ginoong Arguelles, yung professor, no? Siyang presidente at CEO ng WR Numero, noon pa man talagang binakbakan na ng gusto Bababa man kaunti lang. Pero ngayon, angat ulit, parang talagang mabigat ho. Solid ho ang suporta ni BP Sara. Kayo ho, mga kababayan, ano po masasabi niyo ho rito? Talagang, di ba? Parang wala na ho, no? Wala nang tatalo pa kay BP. Parang ganun Okay, sige, mag-comment na ho kayo dito po sa ating channel at ako naman ang inyong mga reaksyon patungkol po rito. Siyempre, ang ating issue sa kabila ng araw-araw ho na banat, batikos, paninira, laban po kay BP Sara, nitong sina Yusek Claire Castro, mga Dilawan, Pinklawan, ano ba, nasa oposisyon, Makabayan Black, Makakaliwa, Komunista, ano pa ba yan? Kung ano-anong grupo, wala, WAEPEC. Ngayon ha. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.